For today's video mga kadiwe, another Christmas table skirting design ideas. Unang-una natin gagawin ay gagawa tayo ng knife pleats or back splits. Depende sa inyo kung anong gusto nyong gawin para sa base. Next natin gagawin ay maglalagay tayo ng marking sa ating center of the table. So maglalagay tayo dito ng tatlong double fold na marking. Ayan. Papuntang left side naman ay magmamarking tayo para sa single fold or rose fold natin. Ganun din doon sa ating right side. Ang spacing natin dito sa single rose fold natin ay 3 inches kada marking. Dito naman sa center natin sa double fold ay 4 inches kada marking. Next natin gagawin ay magli-layer na tayo ng another color na tablecloth. Ang haba ng tablecloth natin ay nasa 8 yards. Hatiin lang natin sa gitna. Meron sa left, meron sa right dahil sa center tayo magsisimula. Ifo-fold-fold na natin yung center niya at ipipin na natin sa ating top of the table kasama ang top cover at pleats. Ayan. So dito sa center gagawa muna tayo ng double fold. So unahin natin yung first fold. So ang size ng folds natin ay nasa 9 inches. Ayan. Magme-measure ka muna ng 9 inches bago natin siya i-fold and ipin. Pagkatapos natin magawa ang left side na first fold, dito naman tayo sa right side para sa second fold niya. Ayan. Para maging double fold na siya. So, ipipin na natin siya. Pagkatapos, dito naman tayo magsisimula ulit sa left side. Gagawa ulit tayo dyan ng another set of double folds. Ayan. Pagkatapos sa left side, dito naman sa right side. Ayan. So, nabuo na yung ating 3 sets of double fold. Yan yung ating center of the table. Merong 3 double fold. Next naman, para dito naman papunta sa left side ay magpipin tayo dyan or maggagawa tayo ng mga single fold na rose fold. Ayan. So, ang size ng folds natin dito ay 8 inches. Yung spacing niya bawat marking ay 3 inches. Ayan. Gagawa na tayo ng single fold na rose fold. Ayan. So, simula dito sa first fold natin papunta doon sa pinaka-last natin na marking. For more video at iba't ibang design, you can visit my YouTube channel. Mas marami kayong mapagpipili ang mga design dyan. Marami tayong mga full video tutorial na mga iba't ibang table skirting design ideas, meron din tayo backdrop at iba pang mga tutorials. Pagkatapos natin magawa tong mga rose fold dito sa left side, ganun din yung gagawin natin sa right side. Next naman natin gagawin ay dito na tayo sa center. So, ibubuka lang natin yung ating double fold. Ayan, hatakin mo lang para bumuka yung ating mga folds. So, pagkatapos, yung dulo to dulo ay i-connect mo lang. Isiksik mo lang yung dulo to dulo para mag-form siya ng flower. Ayan. So, pwede rin natin siyang lagyan sa gitna ng artificial Christmas flower na poinsettia. So, dito tayo sa first fold. Isiksik natin dyan sa may first fold, sa may pleats. Ayan, isiksik lang natin yung stem ng flower natin. Then, ipa-curve natin ng konti para nakaharap yung ating flower. Then, ayusin na natin yung ating folds. Ayan, para bumuka yung ating flower fold. Next, ganun pa rin yung gagawin natin yung sa center na double fold at dito sa right na double fold. So, bali 3 set yan ng double fold with poinsettia flower. Next naman, dito naman tayo sa papuntang left. So, yung ating mga single fold na rose fold, ibubuka na natin. So, hatakin lang natin siya para bumuka yung ating mga rose fold flower on top. Pagkatapos natin maibuka dito sa left side, ganun din yung gagawin natin sa right side. For more videos na pang Christmas table skirting or table decor, guys, you can visit my YouTube channel. Meron pa tayong iba't ibang design. So, mamimili na lang kayo para i-decorate sa inyong Christmas or Christmas party. Ganito na yung magiging look niya mga ka-DIY. So, side to side, meron mga single fold na rose fold. Dito naman sa center, meron tayong double fold na nilagyan natin sa gitna ng poinsettia flower. Perfect na perfect to para sa inyong Christmas table skirting decor or pang Christmas party table. Ang nagamit lang natin na tablecloth dito sa base natin sa color red ay 7 yards, sa white naman ay 8 yards. Pwede mo rin tong gawin sa kahit anong okasyon, palitan mo lang yung bulaklak na nasa gitna, kahit anong flower na gusto mong ilagay. So, pwede mo to magagamit na design sa kahit anong okasyon. Christening, birthday, at iba pa. Next, kung gusto niyo naman dagdagan ng decoration pa, so pwede natin siyang lagyan ng Christmas garland katulad dito sa ginagawa natin. Paskalop lang natin yung mga Christmas garland natin, ipin para hindi matanggal. So, ito na yung final look niya with garlands. So, depende sa inyo kung gusto niyong
plain or with garlands. Kung may katanungan kayo at request, i-comment nyo lang yan para masagot at magawa natin ng video tutorial. Don't forget to like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated. Paki-support na rin yung ating Facebook page, paki-follow at paki-share na rin itong ating video para mas maraming makanood, matuto at magkaroon ng idea sa ating mga tinuturo. Maraming salamat, ingat and God bless everyone. Merry Christmas and Happy New Year!